Sa lahat ng mga katulad kong hog racers, sama-sama po nating ipanalangin ang ating mga alaga. Maraming hindi po ligid sa kaalaman natin na napakaraming mga pagsubok sa atin na mga magbababoy, sa atin na mga lalong-lalo sa atin na mga small hog racers. Pero sabi ko nga palagi sa mga videos na sinishare ko ay wala tayong hindi kaya kapag ang Panginoon ay nasa atin. So, maraming pagsubok, yes, nandyan ang ASF na umuubos ng mga alaga natin. Pero lagi nating ipagdasal, lagi nating hilingin sa Panginoon ang kanyang protection, divine protection sa ating mga alaga. And at the same time, gawan din natin ng aksyon, umaksyon tayo. So, doble ingat para sa ating mga alaga. So, gaya po natin dito, ayan, yung kumot naming luma, nilagay ko na dyan. And then, fully protected din po sila by this net. Meron silang net. Okay? And, isa pang pagsubok na dumarating sa atin na mga hog racers, small man yan or big farms, ay itong napakababa ng live weight. Yung presyo ng ating mga produkto. 'Di ba? So, yun yung isang talagang nagpapahina ng ating loob. Kasi, sobrang mahal ng pakain natin sa ating mga alaga. Mahal din ang bili sa biik kung ito ay binili. Tapos, ilang buwan mong aalagaan? 4 na buwan, 5 buwan. Tapos, bibilhin lang sa napakamurang halaga. 'Di ba? Sobrang masakit. Pero, ganito talaga sa negosyo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang negosyo kasi, hindi laging nasa taas tayo. Ang negosyo ay parang gulong din yan. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Minsan malaki ang kita, minsan walang kita, lugi pa. Okay? So, sa mga tulad ko po na mga small hog racers, sa mga tulad ko na nag-iisip na tumigil sa pag-aalaga ng baboy dahil sa hindi fair na pagbili sa ating mga produkto, ay magpakatatag po tayo. Isa sa mga kailangan natin bilang mga negosyante ay yung tibay ng loob. Magpakatibay tayo. Okay? So, darating din yung panahon na aayon din sa atin yung pagkakataon at hindi laging ganito kababa yung presyo ng live weight. So, tanggapin natin kung sa ngayon is talagang hindi kayang itaas ang presyo ng live weight, ang presyo ng ating mga baboy. Tanggapin natin. Then, subok ulit ng panibago. 'Di ba? Malay natin, sa mga susunod na buwan, itong mga piglets na to, by January sila ma-harvest. Malay natin, by that time, mataas na yung presyo. Makakabawi din tayo. 'Di ba? So, sa totoo lang po, ako pinanghihinaan ng loob kasi sa dinami-dami nitong alaga namin, ang mahal ng feeds, 'di ba? Halos sobra pa nga talaga yung napupunta sa kanila kaysa sa amin. Na ipapangutang pa namin ng mga to, pambili lang ng pagkain nila. Kami hindi kami nakakautang ng pagkain namin. Hindi kami nangungutang para sa pagkain namin. Pero ngayon, nakakautang kami dahil sa pagbili ng pagkain nitong mga alaga namin. Tapos, ganito yung magiging resulta na sobrang baba ng live weight na bibilhin, halos hingin na lang, 'di ba? Naiintindihan naman natin yung mga buyers. Pero ang tanong, sino ba talaga ang nagpapatupad ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na itong mga produkto natin na baboy, 'di ba? So, sinasabi nila, may ASF kasi kaya bumababa yung presyo. Kung may ASF sa akin, kung may ASF, di limited yung pagbili sa labas. So, dapat ang bibilhin ng mga taga dito sa area natin, sa loob ng area, is yung taga-loob lang din ng area. Yung mga hog racers sa loob ng area din. Para yung mga sakit na galing sa ibang lugar ay hindi na pumasok dito sa area. 'Di ba? Pero, ang nangyayari ay hindi ganon. May mga nakakalusot. Kaya, yung ASF nag-i-spread out talaga. So, let's be very careful sa lahat po ng mga tulad kong nag-aalaga ng mga baboy. Let's be very careful. And, number 1 talaga na sandigan natin dyan
is ang Panginoon. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa atin man at maging sa ating mga alaga. Magpakatatag po tayo, tibayan natin ang ating mga loob, huwag basta-basta susuko. Kung malulugi man tayo ngayon, or fair lang, or patas lang, subok pa ulit tayo. Nalugi tayo ng 4 na buwan, napagod tayo, walang bayad yung pagod natin, subok lang ulit tayo. Malay natin sa mga susunod na buwan ay makakabawi na tayo. Okay? So again, sa negosyo, hindi pwede yung mahina ang loob. Patibayan lang. Yes, pwedeng umiyak. Ako din, umiiyak ako. Kasi, sa totoo lang, ako talaga yung nag-aalaga sa mga to. Ako yung nakakaranas ng hirap, ng pagod, pawis. As in na, tagaktak ang pawis ko dito sa pag-aalaga sa mga baboy. Pero, after 4 months, 5 months ng pag-aalaga natin sa kanila, walang kapalit. Minsan, mas marami pa akong oras dito sa mga baboy natin. Dito sa mga alaga. Kasi ang dami nila eh. Yung anak ko, 3 lang. Pero ito ang dami, 35 na mga baboy. So, minsan, mas marami pa talaga akong oras dito. Pero yun, walang kapalit. So, again, ipagtatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon, down tayo. Darating ang panahon, nasa taas tayo. At kapag nandun na tayo sa taas, alalahanin natin na minsan naging down tayo. Minsan nakaranas tayo ng pagkalugi. At yun yung magiging sandigan natin para wag nang maulit pa yung mga mistakes na meron tayo kung meron man. Okay? So naiiyak talaga ako kasi alam ko yung pagod at hirap ng mga hog racers. Lalo na yung mga hands-on talaga. 'Di ba? So, again, magpakatibay tayo ng loob. Tibayan natin ang ating mga loob. At sama-sama tayong manalangin. Sama-sama nating ipanalangin ang ating mga alaga na sana protektahan ng Panginoon ang ating mga alaga nang sa ganon ay wala sa kanila ang malagas at hindi tayo pasukin ng anumang sakit. Dobleng pag-iingat at panatilihin natin ang kalinisan sa ating mga farms, okay? And panalangin natin din, isama natin sa ating mga panalangin ang pagtaas ng presyo ng live weight. Nang sa ganon ay makabawi tayo at the same time may kapalit yung pagod at hirap natin every day for 4 or 5 months. Okay? So napahaba ako. Nakakaiyak lang talaga. So maraming salamat po para sa mas marami pang videos. Wala akong tip ngayon. Nagbigay lang ako ng sentimiento ko about dito sa ating mga alaga. Pero sa mga susunod po na mga videos, gagawa ulit tayo ng mga spiritual food. Okay? And at the same time, tip din po sa ating mga alagang baboy. Okay? Yun lamang po for this video. Maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat. God bless po.